Huwag kayong mag-alala, ma. Ako ang bumili ng kondo na ito. Para sa pamilya natin ito. Kaya pwede kayong tumira rito hanggat gusto ninyo. Bahay ko, bahay nyo rin. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na malamig na ibinaon sa likuran ni Sofia. Nakatayo siya sa hamba ng pintuan, hindi makahakbang, habang ang pinto ay nakabukas at hinahayaan ng mainit na hangin mula sa hallway na pumasok sa kanyang dati tahimik na paraiso. Sa kanyang dalawang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang mamahaling kahon ng braso de Mercedes. 2 oras siyang pumila sa paboritong bake shop ni Paulo sa Makati, hindi kumain ng pananghalian at naglakad sa ilalim ng tirik na araw para lang may maiuwing sorpresa. Ngayong araw ang anibersaryo ng promosyon ni Paulo at gusto sana niyang iparamdam na sa kabila ng pagod niya sa trabaho, ang asawa niya pa rin ang hari ng kanyang buhay. Ngunit ang haring iyon ay kasalukuyang nakaupo sa gitna ng sala, nakataas ang mga paa sa mamahaling glass center table at nagyayabang sa harap ng kanyang pamilya gamit ang mga naipundar ni Sofia bago pa man sila ikasal. Dahan-dahang gumapang ang panlalamig mula sa mga paa ni Sofia paakyat sa kanyang gulugod. Ang hangin sa loob ng kondo na palaging amoy sampagwita at lavender ay napalitan ng maasim na amoy ng pawis, malansang daing, at matapang na pabango na madalas mabili sa bangketa. Ang kanyang mamahaling sahig na gawa sa Nara ay puno ng makakapal na bakas ng putik mula sa labas. Nakakalat ang mga karton, bagahe, at mga plastik sa ibabaw ng kanyang paboritong sofa. Ang tiyan ni Sofia ay nanikip, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduduwal na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang asawa niyang nangakong poprotektahan siya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay walang pag-aalinlangang ninanakaw ang kanyang dignidad at pinamimigay ito ng libre sa pamilya nito. Naluwag ang pagkakahawak ng mga manhid niyang daliri. Ang paboritong silk ribbon na nakatali sa kahon ng cake ay dumulas. Bumagsak ang bigat ng kahon, tumama sa kanyang hita bago tuluyang sumadsad sa sahig. Ang malambot at perpektong merengue ay dumikit at nadurog sa loob ng matigas na karton. Walang ingay na umalingaw-ngaw. Tanging ang pamimigat ng kanyang dibdib ang tila bumibiyak sa kanyang pagkatao. Ang cake na binili niya mula sa tipid at sakripisyo ay naging kasing dumi ng katotohanang kinakaharap niya ngayon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang lahat ng dugo at pawis ko, gagawin lang pamunas sa mga sapatos nila. Napalingon si Aling Carmen, ang ina ni Paulo, patungo sa pintuan. Ang mga mata nitong tila nanunuri ay bumaba mula sa magulong buhok ni Sofia hanggang sa kanyang sapatos na maalikabok. Sa kamay ng matanda ay ang isang kristal na baso, ang kaisa-isang pamana ng yumaong ina ni Sofia, na ngayon ay walang awang ginagamit para inuman ng murang orange juice na may yelo. Oh, nandito na pala ang asawa mo, Paulo. Wika ni Aling Carmen. Ang boses ay may halong pambabastos na binalot sa peking ngiti. Bakit ganyan ang hitsura niya? Amoy araw. Ganito ba talaga siya umuwi? Parang galing sa palengke? Tumawa ang kapatid ni Paulo na si Rhea habang naglalagay ng mapulang lipstick gamit ang salamin ng paboritong vanity table ni Sofia na walang paalam nitong inilabas sa sala. Kaya nga ma, wala man lang puwise. Buti na lang talaga marunong kang dumiskarte kuya, kundi baka sa eskinita kayo nakatira. Inaasahan ni Sofia na ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Inaasahan niyang tatayo si Paulo, lalapit sa kanya, at papawiin ang pambabastos ng mga ito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, walang bahid ng konsensya sa mga mata ni Paulo. Ang tanging nakita ni Sofia ay inis. Inis dahil dumating ang kanyang asawa para sirain ang ilusyon ng kanyang kayabangan. Tumayo si Paulo at naglakad palapit kay Sofia. Hindi niya tiningnan ang namumulang mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, yumuko siya at walang ingat na pinulot ang yuping kahon ng cake mula sa sahig. Binuksan niya ito, nakita ang nadurog na tinapay at napailing na tila nandidiri. Ano ba yan, Sofia? May mga bisita tayo.
Sana man lang nag-ayos ka bago ka pumasok sa sarili nating bahay. Nakakaya sa mama. Malamig na utos ni Paulo. Bawat salita ay may diin na para bang si Sofia ang may malaking kasalanan sa mundo. Bago pa man makabuka ang nanginginig na mga labi ni Sofia, tinawag ni Paulo ang 5 nitong taong gulang na pamangkin na kasalukuyang pinupunasan ang maruruming kamay sa kurtina ng sala. Totoy, halika rito. May dala ang tita Sofia mo. Kainin mo na to bago pa tuluyang masira. Alok ni Paulo. Walang pag-aalinlangang isinawsaw ng bata ang kanyang mga daliring puno ng dumi. Sa nadurog na cake, nilamon ang matamis na bahagi at ikinalat ang mga mumo sa malinis na sahig ni Sofia. Ang pagmamahal, oras at sakripisyo niya ay ginagawang basura sa mismong harapan niya. Tiningnan siya ni Paulo mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay naguutos na tila isang amo sa kanyang katulong. Huwag ka nang tumunganga dyan. Mariing bulong ni Paulo na sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Magbihis ka na at magluto ng hapunan. Gusto ni mama ng sinigang na hipon. Bilisan mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko. Tinalikuran siya nito. Iniwan si Sofia na nakatayo sa sarili niyang pintuan. Nag-iisa sa gitna ng ingay at tawanan ng mga taong unti-unting umuubos sa kanyang kaluluwa. Ang init mula sa kumukulong sabaw ng sinigang ay tila sumasabay sa nagbabagang lalamunan ni Sofia. Bawat pagbalat niya sa sariwang hipon ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga daliri. Tinusok ng matulis na bahagi ng hipon ang kanyang hinlalaki. Naglabas ito ng kaunting dugo. Ngunit mas mabilis pa sa pagtulo ng dugo ang pamamanhid ng kanyang puso. Sa labas ng kusina, naririnig niya ang malalakas na tawanan, ang pagpapalit ng channel sa kanyang malaking telebisyon, at ang paghahari-harian ng mga taong umangkin sa kanyang kapayapaan. Nang ihain na niya ang mainit na hapunan sa mahabang hapagkainan, walang salamat na sumalubong sa kanya. Tanging ang mga matang mapanuri at mapanghusga ang inihain pabalik ng pamilya ng kanyang asawa. Hinipan ni Aling Carmen ang sabaw bago sumimsim mula sa kanyang kutsara. Agad itong bumuntong hininga ng malalim, isang sadyang pagpaparinig na umabot sa kabilang dulo ng lamesa. Medyo matabang, pabulong ngunit sadyang pinarinig na reklamo ng matanda habang inilalayo ang mangkok. Sa probinsya, ang sinigang malasa. Ang mga hipon dito sa Manila, parang lasang plastik. Wala bang patis dyan, Sofia? Yung hindi naman mukhang tubig lang. Tahimik na tumayo si Sofia upang kumuha ng sausawan. Nilunok niya ang bawat salitang gustong kumawala sa kanyang mga labi. Siya ang gumastos para sa hapunan. Siya ang nagluto matapos ang 8 oras na pagtatrabaho. Ngunit siya pa rin ang may pagkukulang sa mata nila. Sumingit si Rhea habang pinipili ang pinakamalalaking hipon at inilalagay sa sariling plato. Naku ma, pagpasensyahan mo na. Sanay kasi sa mga dilata at fast food. Yan si Ate Sofia. Anyway, Kuya, speaking of pag-a-adjust, ang tigas ng kutsyon doon sa guest room. Sumakit ang balakang ko paghiga ko kanina. Hindi makakatulog ng maayos si Mama doon. Baka naman pwedeng bilhan mo kami ng memory foam bukas. Barya lang naman yun sa'yo, di ba? Tiningnan ni Sofia si Paulo. Ang pag-asang ipagtatanggol siya ng lalaki ay matagal nang namatay. Ngunit ang sunod na nangyari ay tila pag-ikot ng kutsilyo sa kanyang sugat. Oo naman, Rhea. Para kay Mama, bibili tayo bukas. Nakangiting sagot ni Paulo habang ngumunguya. Walang pag-aalinlangan nitong ibinaling ang paningin kay Sofia. Hon, ibigay mo na lang sa akin yung credit card mo bukas ng umaga. Tsaka baka pwede mo na rin silang bigyan ng allowance habang nandito sila. Alam mo na, pambili ng snacks nila sa labas. Nag-angat ng tingin si Sofia. Ang hangin sa hapagkainan ay tila naubos. Paulo, kababayad ko lang ng mortgage ng kondo natin at nagtaas ang association dues. Wala na akong sobrang budget para sa bagong kama. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng kanyang asawa. Ang mga mata nitong kanina'y maamo sa kanyang pamilya ay naging matatalim na karayom na nakatutok kay Sofia.
Ang pagtama ng kutsara ni Paulo sa porselanang pinggan ay nag-iwan ng marahas na alingawngaw sa tahimik na silid. Sofia, huwag ka namang magdamot sa sarili kong pamilya. Ang boses ni Paulo ay may halong panggigipit, isang bihasang manipulasyon upang palabasin na siya ang masama. Sila ang nagpalaki sa akin. Kung hindi dahil kay mama, wala ako sa posisyon ko ngayon. Utang na loob natin sa kanila ang lahat. Konting pakikisama naman. Pamilya na natin sila. Asawa kita. Kaya obligasyon mo rin silang intindihin. Nakatitig lamang si Sofia sa sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Magaspang, may maliliit na sugat at tuyo dahil sa walang katapusang pagkayod sa opisina at pag-aasikaso sa bahay. Nagtatrabaho siya para mabayaran ang espasyong ito para sa kinabukasan nilang mag-asawa. Pagkatapos, dahan-dahang lumipat ang kanyang paningin sa mga kamay ni Rhea na kasalukuyang nakahawak sa baso ng tubig. Kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier ang mga kuko nitong bagong gawa. Isang mamahaling gel manicure na kulay rosas na may maliliit na bato. Nanginig ang kalamnan sa panga ni Sofia. Pamilyar ang disenyong yon. Naalala niya ang mensahe mula sa bangko kaninang hapon na nag-aabiso ng malaking kaltas mula sa supplementary card na hawak ni Paulo, ang card na buwan-buwang binabayaran ni Sofia mula sa sarili niyang sweldo. Ang pinaghirapan niyang pera ay kinukuskos at ginagawang palamuti sa mga kuko ng babaeng humahamak sa kanya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Sofia. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, niligpit ang kanyang platong halos hindi nagalawang laman, at tinalikuran ang mga nag-uusap na linta na patuloy na sumisipsip sa kanyang buhay. Pagsapit ng madaling araw, binalot ng katahimikan ang buong kondo. Tanging ang malakas na paghilik mula sa guest room at sa sala ang naririnig. Hindi makatulog si Sofia. Ang kanyang likod ay nangangalay sa pagkakapatong sa isang manipis na comforter sa malamig na sahig ng kanyang maliit na home office dahil inangkin na ng mga bisita ang lahat ng malambot na espasyo. Bumangon siya upang kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa pasilyo malapit sa guest room, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok ang liwanag ng buwan mula sa bintana, tumama sa mga bagaheng itinabi sa gilid ng pinto. Lumapit si Sofia. May kakaiba sa mga bagaheng iyon. Dahan-dahan niyang sinipat ang laman ng isang malaking bag na hindi na isara ng maayos. Ang inaasahan niyang makitang mga damit pamasyal ay hindi niya natagpuan. Ang nakasilip mula sa siwang ay ang matigas na hawakan ng isang lumang kaldero. Mga makakapal na kurtinang pambintana na amoy alikabok ng probinsya at mga nakakwadradong litratong pampamilya na karaniwang nakasabit sa mga dingding ng bahay. Sa gilid ng kama ay may mga nakatiklop pang malalaking karton na naglalaman ng mga lumang pinggan at kagamitan sa kusina. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Sofia. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila pumalo sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi sila nagbabakasyon. Hindi sila mananatili ng ilang araw o linggo. Dinala nila ang buong buhay nila. Unti-unti niyang naunawaan ang plano ni Paulo. Ang bahay na ipinundar niya ay ginawa ng permanenteng tirahan ng mga taong itinuturing siyang alipin. At ang asawa niya ang nagbukas ng pinto para sa mga magnanakaw na ito. Hindi makapokus si Sofia sa harap ng kanyang computer sa opisina. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila mabigat. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa larawan ng mga karton at kalderong nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang mga bisita. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makuha ang mga papeles ng titulo ng kondo at ang kanyang mga mahahalagang dokumento bago pa man malaman ng pamilya ni Paulo kung nasaan ang mga ito. Nagpasya siyang umuwi ng maaga. Kunwari ay masama ang pakiramdam. Ngunit ang totoong sakit ay ang kabog sa kanyang dibdib na tila isang babala. Pagpasok pa lang niya sa labi ng gusali, sinalubong na siya ng kakaibang tingin ng gwardiya. Pagdating sa kanyang palapag,
Bago pa man niya maisusi ang pinto, isang masangsang na amoy ang tumama sa kanyang ilong. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango o ang linis ng kanyang tahanan. Ito ang amoy ng piniritong tuyo at bagoong na dumikit na sa mga wallpaper at sa mga mamahaling kurtinang lino. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang sala ay parang isang palengke. Nakakalat ang mga unan sa sahig, may mga balat ng sitsirya sa ilalim ng sofa, at ang kanyang mamahaling sound system ay ginagamit na patungan ng mga basong may bakas ng sebo. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang hininga ay ang pinto ng kanyang home office, ang tanging silid na palagi niyang tinitiyak na nakakunsi. Ang pinto ay nakabukas ng malaki. May mga gasgas sa gilid ng seradura na tila pinilit itong buksan gamit ang kung anong matigas na bagay. Mabilis ang mga hakbang ni Sofia patungo sa silid. Doon, bumungad sa kanya ang isang tagpong nagpakulo sa kanyang dugo. Ang kanyang malaking drafting table kung saan niya ginagawa ang mga blueprint para sa kanyang mga kliyente ay puno na ngayon ng mga baso ng kape at mga platito. Ang kanyang mga sketch, mga disenyong pinagpuyatan niya ng ilang buwan, ay ginagawa ng coloring book ng 2 anak ni Rhea. Ang mga makukulay na krayola ay walang awang iginuguhit sa ibabaw ng kanyang mga professional na gawa. Anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Sofia ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagngangalit na galit na pilit niyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Nag-angat ng tingin si Aling Carmen mula sa loob ng closet ni Sofia. Hawak ng matanda ang isang kulay abong silk blazer, ang paboritong damit ni Sofia na ginagamit niya sa mga mahahalagang presentation. Ay, nandiyan ka na pala, Sofia. Kaswal na sagot ni Aling Carmen na tila ba wala siyang ginagawang masama. Ang sikip kasi ng cabinet doon sa guest room. Sabi ko kay Rhea, sayang naman itong kwarto mo, malaki at maraming bakanteng drawer. Inusog ko lang ng konti ang mga papel mo para magkasya ang mga duster ko. Lumapit si Sofia at kinuha ang kanyang blazer mula sa kamay ng matanda. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata nang makita niyang ang laylayan ng mamahaling damit ay may bahid na ng itim na uling at amoy ng kusina. Itinulak niya ang kanyang mga gamit pabalik, ngunit nakita niyang ang maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga alahas at ang relo ng kanyang namayapang ama ay nakabukas na rin at walang laman. Nasaan ang mga gamit ko? Nasaan ang relo ni Papa? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang babalang kulog. Lumabas si Rhea mula sa banyo ng master bedroom. Suot ang isa sa mga bathrobe ni Sofia habang nagpapatuyo ng buhok. Relax ka lang, ate. Hiniram ko muna yung relo. Isinanla ko lang sandali para may pambayad kami sa installment ng bago kong phone. Babawiin din naman namin pag nakahanap na ako ng trabaho. Masyado kang madamot, bagay na lang naman yon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sofia. Ang hiya na pilit niyang pinanghahawakan para sa asawa niya ay tuluyan ng natunaw. Ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan, ang bawat alaala ng kanyang pamilya ay itinuturing lang na basura ng mga taong ito. Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at agad tinawagan si Paulo. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Paulo, umuwi ka ngayon din. Pinilit nilang buksan ang opisina ko. Ninakaw ni Rhea ang relo ni Papa. Sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Isang mahabang buntong hininga ang narinig niya mula kay Paulo. Isang buntong hininga ng pagkainip, hindi ng pag-aalala. Sofia, can you just stop being so dramatic? Masyado kang matapobre. Ang boses ni Paulo ay puno ng pangmamaliit. Relo lang yon. Mapapalitan natin yon. Pamilya ko sila, Sofia. Ano ba naman yung tumulong ka ng konti? Huwag mo silang hiyain sa loob ng bahay ko. Kung ayaw mong makakita ng ganyan, di lumabas ka muna. Magpalamig ka ng ulo, nakakahiya ka. Ang liit ng tingin mo sa mga kamag-anak ko. Bahay mo? Mahinang ulit ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Paulo,
Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng down payment nito? Nakalimutan mo na ba kung kaninong pangalan ang nasa titulo? Asawa kita, kaya akin na rin yan. Huwag mong isusumbat sa akin ang pera mo dahil obligasyon mo yan bilang asawa. Sagot ni Paulo bago nito pinatayan ng tawag si Sofia. Ibinalik ni Sofia ang telepono sa kanyang bag. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kanyang nilapastangang silid, sa kanyang mga sirang disenyo, at sa mapang-uyam na ngiti ni Aling Carmen at Rhea. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Sofia ay naputol. Hindi na siya iiyak. Ang init ng galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong desisyon. Tiningnan niya ang kanyang mga in-laws, hindi na bilang pamilya, kundi bilang mga peste na kailangang sugpuin. Sige, mahinang sabi ni Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata ang gumuhit sa kanyang labi. Magpakasaya kayo. Gamitin niyo ang lahat ng gusto niyo. Tinalikuran niya sila at lumabas ng silid. Hindi siya aalis ng bahay. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsimula na siyang bumuo ng isang plano na magpapabagsak sa lahat ng ilusyong binuo ni Paulo. Ang bawat gabi sa loob ng condominium ay tila isang mahabang paglalakbay sa impyerno na binalot sa mamahaling wallpaper. Ang katahimikan na dati nagbibigay ng kapayapaan kay Sofia ay napalitan ng ingay ng kawalan ng re-respeto. Nakatihaya si Sofia sa sofa sa sala. Ang kanyang mga binti ay nakalaylay dahil sa kiklian ng upuan. Ang lamig mula sa aircon ay tumatagos sa manipis na kumot, ngunit mas nanunuot ang lamig ng katotohanang wala na siyang matulugan sa sarili niyang kwarto. Si Paulo ang nagdesisyon, si Aling Carmen ang dapat nasa master bedroom dahil matanda na at kailangan ng komportableng higaan, habang si Rhea at ang kanyang mga anak naman ang sumakop sa guest room. Hon, intindihin mo na lang, ilang gabi lang naman ito. Ang laging bulong ni Paulo sa kanya, isang bulong na amoy, kasinungalingan at manipulasyon. Ngunit ang ilang gabi ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging isang buwan ng pagtitiis. Isang gabi, nagising si Sofia dahil sa hapdi ng kanyang sikmura. Hindi siya nakakain ng hapunan dahil naubos na ng pamilya ni Paulo ang niluto niyang ulam bago pa man siya makaupo sa hapag. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay tumunog dahil sa maling posisyon ng pagtulog. Sa dilim ng kusina, binuksan niya ang refrigerator. Ang dating maayos at punong lagayan ng mga masustansyang pagkain ay puno na ngayon ng mga tirang kanin na nakabukas lang, mga plastik ng sarsa na may mga langgam, at mga bulok na gulay na hindi man lang naitapon ni Rhea. Kinuha niya ang kaldero. Sa ilalim nito, may kaunting sunog na kanin at isang piraso ng tuyong isda na iniwan sa gilid. Gamit ang kanyang mga daliri, dinampot ni Sofia ang malamig na kanin. Isinubo niya ito. Ang alat ng tuyo ay humalo sa pait ng kanyang nararamdaman. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng pinagtrabahuhan ko? Tanong niya sa sarili. Ang maging tagalinis ng dumi ng iba at kumain ng tira-tira sa sarili kong kusina. Biglang bumukas ang ilaw. Nasilo si Sofia at napapikit. Nakatayo sa harap niya si Paulo, nakasuot ng bagong silk na pajama na binili ni Sofia para sa sarili nito. Anong ginagawa mo rito? Para kang magnanakaw sa dilim, sabi ni Paulo. Ang boses ay puno ng panghuhusga. Gutom ako, Paulo. Hindi niyo ako itinira ng pagkain kanina. Mahinang sagot ni Sofia. Hindi na niya magawang magalit sa sobrang pagod. Tumingin si Paulo sa kaldero at pagkatapos ay kay Sofia. Napakadramatiko mo talaga. Marami pang tinapay dyan. Tsaka Sofia, kailangan nating mag-usap. Nakita ko yung bill ng kuryente at tubig. Bakit ang laki? At bakit hindi mo pa binabayaran ng credit card bill ko? Tumatawag na ang bangko sa akin, nakakahiya. Hinarap siya ni Sofia. Ang pagod ay napalitan ng gulat. Paulo, 5 tao ang dagdag dito sa bahay. Ang aircon ay bukas 24 oras dahil ayaw ni Mama ng mainit. Ang mga anak ni Rhea kung ano-anong binibili gamit ang card ko. Wala na akong pera.
Sagad na ang sweldo ko. Lumapit si Paulo. Hinawakan niya ang balikat ni Sofia, ngunit hindi ito hawak ng pag-ibig. Ito ang hawak ng isang taong gustong makuha ang gusto niya. Yan ang problema sa'yo, Sofia. Masyado kang nakatutok sa pera. Akala ko ba mahal mo ako? Ang pamilya ko ay pamilya mo rin. Ang pagtulong sa kanila ay investment para sa ating dalawa. Huwag mo namang pairalin ang pagiging matapobre mo. Nakakaya kay mama. Naririnig niya tayo. Gusto mo bang isipin nila na pinagdadamutan mo sila ng kuryente? Hindi ito tungkol sa pagiging matapobre, Paulo. Ito ay tungkol sa respeto. Bahay ko ito. Pera ko ito. Bahay natin ito. Sigaw ni Paulo, bagamat pabulong para hindi magising ang mga nasa loob. At ang pera mo ay para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Kung hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo bilang asawa na marunong makisama, baka kailangan mong pag-isipan kung karapat-dapat ka ba sa posisyon mo ngayon. Iniwan siya ni Paulo sa kusina. Ang bawat salita nito ay tila isang sampal na hindi nag-iiwan ng bakas sa pisngi, kundi sugat sa kaluluwa. Ang hiya na pilit na ipinapataw sa kanya ni Paulo ay nagsimulang maging isang mabigat na kadena. Naramdaman ni Sofia ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pag-iyak. Nanigas ang kanyang katawan. Ang lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumagapang paitaas. Ginagawang yelo ang kanyang puso. Investment? Bulong niya sa dilim. Tumingin siya sa kanyang supplementary credit card na nakapatong sa counter, ang card na ginagamit ni Rhea para sa kanyang mga luho. Dinampot niya ito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng range hood, nakita niya ang sarili niyang anino. Isang babaeng payat, mukhang matanda dahil sa puyat, at tila estranghero sa sarili niyang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bagong kaisipan ang sumagi sa kanya. Kung ituturing siya ni Paulo na walang halaga maliban sa kanyang pera, kung gagamitin nila ang kanyang hiya para abusuhin siya, oras na para ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ang pulubi ay nagpasya ng bawiin ang kanyang kaharian. Isang lihim ng ngiti ang bahagyang gumuhit sa kanyang labi sa gitna ng dilim. Isang plano ang nagsisimulang mabuo. Isang planong hindi dadaan sa dahas, kundi sa batas na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho ay tila mas lalong bumigat dahil sa basang semento ng kalsada matapos ang isang biglaang pag-ulan. Pagod na si Sofia. Pagod na ang kanyang isip, ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa tamang katinuan ay ang maliit na piraso ng kahoy na nakasabit sa dingding ng kanyang dating opisina, ang antigong orasan na gawa sa nara, ang huling alaala ng kanyang ama. Ngunit pagpasok niya sa unit, ang unang bumati sa kanya ay hindi ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng mga gear ng orasan. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang isang bakanteng espasyo sa dingding na tila isang bukas na sugat na hindi na maghihilom. Nasaan ang orasan ni Papa? Ang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay mahina. Halos isang bulong, ngunit puno ng panganib. Si Rhea, na kasalukuyang nagpapakulot ng buhok sa gitna ng sala, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Yung luma at maalikabok na kahoy, itinapon na ni Mama kaninang umaga. Masyadong bad feng shui raw yung mga lumang gamit na hindi na tumitibok. Tsaka ate, ang pangit tingnan. Hindi bagay sa bago nating curtains. Tila tumigil ang mundo ni Sofia. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Itinapon niyo? Saan? Doon sa basurahan sa baba? Saan pa ba? Sagot ni Aling Carmen mula sa kusina, habang walang pakialam na humihigop ng kape. Huwag kang mag-alala, Sofia. Bibili tayo ng bagong digital clock, yung may mga ilaw-ilaw pa, para naman magmukhang moderno itong bahay natin. Hindi na sumagot si Sofia. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas. Hindi siya naghintay ng elevator. Tinakbo niya ang bawat baitang ng hagdan
hanggang sa makarating sa basement, sa madilim at mabahong silid kung saan iniipon ang lahat ng basura ng buong gusali. Ang amoy ng nabubulok na pagkain, mga basang karton, at dumi ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito inintindi ni Sofia. Gamit ang kanyang mga kamay na dati maingat na humahawak sa mga blueprint, sinimulan niyang halongkatin ang mga itim na plastik. Ang kanyang puting blouse ay nadikitan ng malapot na likido mula sa mga basura. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi. Sa gitna ng tumpok ng mga itinapon, nakita niya ang isang pamilyar na kulay ng nara. Mabilis niya itong hinila, ngunit ang kanyang puso ay gumuho nang makita ang kalagayan nito. Ang salamin ng orasan ay basag-basag na. Ang mga kamay nito na gawa sa tanso ay baluktot na. At ang inukit na pangalan ng kanyang ama, sa ibaba, ay punong-puno ng malansang putik. Napaupo si Sofia sa maruming sahig ng basurahan. Niyakap niya ang wasak na orasan sa kanyang dibdib. Dito, sa gitna ng lahat ng dumi at amoy ng pagkabulok, ay tuluyan ng pumanaw ang huling hibla ng kanyang pag-asa para sa kanyang kasal. Ang kanyang hiya ay tila nalunod sa bigat ng sitwasyon na kanyang kinasadlakan. Ang pagmamahal niya kay Paulo ay unti-unting nawalan ng halaga, parang nawawala sa gitna ng kaguluhan ng kanyang paligid. Hindi na siya humagulgol. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak, dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Iyon na ang huling pagkakataon na hinayaan niyang masaktan dahil sa kanila. Pagdating niya sa unit, basang-basa siya at halatang pagod. Nakatayo si Paulo sa pintuan, malamig ang tingin at bakas, sa mukha ang hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Ano ba namang hitsura yan, Sofia? Saan ka ba nanggaling? Nakakaya ka sa mga kapitbahay. At bakit mo pa dinala ang basurang yan dito? Turo ni Paulo sa hawak niyang orasan. Tumingin si Sofia ng diretso sa mga mata ni Paulo. Wala nang galit sa kanyang paningin, tanging isang malamig at walang hanggang kawalan. Basura? Mahinang sabi ni Sofia. Tama ka, Paulo. Masyado na ngang maraming basura dito sa loob at kailangan ng maglinis. Dumaan siya sa harap ni Paulo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Pumasok siya sa banyo, hinugasan ang dumi sa kanyang katawan, at isinuot ang kanyang pinakamagandang damit, isang kulay asul na dress na tila kulay ng langit bago ang bagyo. Paglabas niya, naghanda siya ng isang masaganang almusal para sa susunod na umaga. Niluto niya ang lahat ng paborito nila. Naglagay siya ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting kasing tindi ng pait sa kanyang loob. Magpakasaya kayo, bulong niya habang inihahanda ang mesa. Gamitin niyo ang lahat, dahil bukas ipapaalala ko sa inyo kung sino ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ang bawat pagkilos ni Sofia ay maingat at kalkulado. Wala nang gulo sa kanyang isip. Sa ilalim ng kanyang kama, ang kanyang titulo ng lupa at ang kanyang pasaporte ay nakahanda na sa loob ng isang maliit na bag. Ang dulo ng kanyang sakripisyo ay ang simula ng kanilang pagkawasak. Ang bawat ngiti ni Sofia sa mga sumunod na araw ay isang obra maestra ng pagbabalat kayo. Para siyang isang bihasang aktor sa entablado. Naghahain ng kape, nagtitiklop ng mga damit, at tumatango sa bawat hiling ni Aling Carmen. Sa paningin ni Paulo, sa wakas ay natuto na ang kanyang asawa. Akala niya ay tuluyan ng sumuko si Sofia sa bigat ng obligasyon at utang na loob. Ngunit sa ilalim ng suot niyang silk na pantulog, ang puso ni Sofia ay tumitibok ng may malamig na ritmo ng isang makinang nagbibilang ng oras. Isang hapon, habang si Rhea at ang mga bata ay abala sa panonood ng pelikula sa sala at si Aling Carmen ay natutulog, dahan-dahang pumasok si Sofia sa kanyang dating opisina. Binuksan niya ang isang maliit at nakatagong vault sa ilalim ng sahig na natatakpan ng alpombra. Doon, ligtas at walang bahid, ang land title ng kondominium, ang katibayan na siya at siya lamang ang nagmamay-ari ng bawat pulgada ng lupang kinatatayuan nila. Nanginginig ang kanyang mga daliri
Habang hinahawakan ng papel, ito ang kanyang kalayaan. Ito ang kanyang kinabukasan na pilit nilang dinudungisan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa isang numero na matagal na niyang sinisiyasat. Isang high-end real estate broker na kilala sa mabilis at diskretong pagbebenta ng mga ari-arian sa mga banyaga o investors. I'm ready to sell. Cash buyer only. I need the transaction finished in 2 weeks. Mensahe niya. Hindi nagtagal. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang bumalik. We have a potential buyer, a Japanese investor. He's willing to pay above market price for a quick turnover, but he needs to see the unit first. Can we do a viewing tomorrow? Nanlamig si Sofia. Tumingin siya sa pinto ng opisina. Naririnig niya ang malakas na tawa ni Rhea mula sa sala. Ang bahay ay puno ng mga taong parang mga linta na hindi basta-basta aalis. Lumabas si Sofia sa sala. Dala ang isang baso ng sariwang juice para kay Paulo na kapakararating lang mula sa trabaho. Hon, parang pagod na pagod ka. Malambing na sabi ni Sofia habang inilalapag ang inumin. Napansin ko rin na parang kailangan nyo ni Mama at Rhea ng break. Masyado na kayong naging abala sa pag-ayos dito sa bahay. Nag-angat ng tingin si Paulo, tila nagtataka ngunit natutuwa sa atensyon. Anong plano mo? May nakuha akong voucher sa isang luxury resort sa Batangas. All expenses paid, 2 days and 1 night. Para sa inyong lahat yan. Isama mo na si Mama, si Rhea at ang mga bata. Deserve nyo ang mag-relax. Mungkahin ni Sofia ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Talaga? Ikaw? Hindi ka ba sasama? Tanong ni Paulo. Marami pa akong kailangang tapusin na report sa opisina, Hon, pero huwag nyo na akong alalahanin. Mas sasaya ako kung alam kong nag-e-enjoy kayo. Sagot ni Sofia. Agad na nagliwanag ang mukha ni Paulo. Grabe Ate Sofia, ang bait mo na talaga ha. Sabi ko na nga ba, maiintindihan mo rin kami. Singit ni Rhea na tuwang-tuwa sa balita. Nang gabing iyon, habang inihahanda ni Sofia ang mga gamit ni Paulo, kinuha niya ang plansa. Maingat niyang pinlantsa ang bawat tupi ng polo ng asawa. Habang gumagalaw ang mainit na bakal sa ibabaw ng tela, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ang bawat haplos ng plansa ay tila paghahanda sa paglilibing sa kanyang nakaraan. Tumunog muli ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa property app. Ang kasalukuyang halaga ng kanyang kondo ay tumaas pa ng 10%. Isang halagang sapat na para makapagsimula siya ng bagong buhay sa malayo, kung saan walang makakakilala sa kanya. Ang ganda ng pagkakaplansa mo, Hon. Salamat ha, sabi ni Paulo habang niyayakap siya mula sa likod. Hindi gumalaw si Sofia. Pinanindigan niya ang panlalamig ng kanyang katawan. Walang anuman, Paulo. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat bago kayo umalis. Sa kanyang isip, binibilang na niya ang bawat segundo. Ang kahon ni Pandora ay nakabukas na. Ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng panggagamit, at ang lahat ng sakit ay pinalabas na niya. At ang tanging natira sa loob ng kahon ay ang pag-asa. Ang pag-asa para sa sarili niya. Kinabukasan, maagang umalis ang buong pamilya ni Paulo. Ang ingay at gulo na dala nila ay dahan-dahang naglaho habang pababa ang elevator. Nang masiguro ni Sofia na wala na sila, agad siyang tumawag sa broker. You can come now. The house is empty. Ngunit habang naghihintay siya sa sala, nakita niya ang isang maliit na bagay na naiwan ni Aling Carmen sa ibabaw ng lamesa, ang susi ng unit. Isang labis na susi na hindi niya alam na ipinagawa pala ni Paulo nang walang paalam. Isang kaba ang humaplos sa dibdib ni Sofia. Paano kung bumalik sila? Paano kung hindi maging sapat ang oras? Eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang doorbell. Ang broker at ang seryosong Hapones na buyer ay pumasok. Sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng unit, bawat ganda, bawat detalye,
At bawat alaala ng paghihirap ni Sofia ay tila sinusuri ng kanilang mga mata. The unit is perfect. We can sign the papers tonight and the bank transfer will follow immediately, sabi ng broker. Ngunit bago pa makasagot si Sofia, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate ng malakas. Isang tawag mula kay Paulo. Nakalimutan ni Mama yung maintenance medicine niya sa side table. Pabalik na kami ni Rhea, malapit na kami sa lobby. Huwag mo nang ilak ang pinto. Nanigas si Sofia. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang buyer ay kasalukuyang nasa loob ng master bedroom. Tinitingnan ang view mula sa bintana. Ang broker ay naglalabas na ng mga dokumento sa dining table. At si Paulo ay nasa elevator na. Ang pag-vibrate ng telepono sa palad ni Sofia ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ni Paulo ay puno ng pagmamadali at kawalan ng pasensya. Isang palapag na lang, isang minuto na lang, at ang lahat ng pinaghirapan niya ay maglalaho na parang usok. Sir, kailangan niyo nang lumabas. Ngayon na. Bulong ni Sofia sa broker at sa Hapones na buyer. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at determinasyon. But the papers, Mrs. Sofia, hindi natapos ng broker ang kanyang sasabihin nang itulak sila ni Sofia patungo sa fire exit na matatagpuan sa dulo ng maliit na labahan. Diyan muna kayo. Huwag kayong lilikha ng anumang tunog. Utos niya bago dahan-dahang isara ang pinto ng fire exit. Kasabay nito, narinig niya ang pagpihit ng doorknob sa main door. Ang bawat mekanikal na tunog ng pagbubukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Pumasok si Paulo, kasunod si Rhea na paypay ng sarili. Ano ba namang klaseng kondo ito? Bakit ang tagal bumukas ng pinto? Reklamo ni Paulo habang dire-diretsyong naglalakad patungo sa master bedroom. Sofia, nasaan ang gamot ni Mama? Sabi ko sa side table lang, wala rito. Nakatayo si Sofia sa gitna ng sala. Pilit na pinapakalma ang kanyang naghahabol na hininga. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Baka nailagay ko sa drawer, Paulo. Hayaan mo na. Ako na ang kukuha, sabi ni Sofia. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses na tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Wag na? Ako na. Nagmamadali kami. Naghihintay si Mama sa baba. Baka atakihin yun sa init. Sagot ni Paulo habang nagsisimulang maghalongkat sa loob ng silid. Doon, sa ilalim ng makapal na nem, nakatago ang asul na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagbebenta. Isang maling galaw lang ni Paulo, isang pagkakataon na iangat niya ang gilid ng higaan at tapos na ang lahat. Heto na, Paulo. Heto ang gamot. Mabilis na kinuha ni Sofia ang isang maliit na bote mula sa ibabaw ng refrigerator. Isang boteng sadyang kinuha niya kanina para maging dahilan ng pag-alis nila. Inagaw ito ni Paulo mula sa kanyang kamay. Bagal mo talaga. O paano? Aalis na kami. Siguraduhin mong malinis itong bahay pagbalik namin. Rhea, tara na. Nang tuluyang sumara ang pinto at narinig ni Sofia ang tunog ng pag-alis ng elevator, nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang dibdib ay naglalabas ng hangin na tila isang lobong pumuputok. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila isang saksi sa panganib na kanyang ninalampasan. Pinabalik niya ang broker at ang buyer sa loob. Sa ibabaw ng dining table, kung saan ilang gabi siyang kumain ng tira-tirang pagkain ng pamilya ni Paulo, inilatag niya ang mga papeles. I'm signing it now, sabi ni Sofia. Ang kanyang panulat ay lumatay sa papel, isang pirma na tila isang hiwa sa leeg ng kanyang nakaraan. Matapos ang pirmahan, tumingin ang broker sa kanya. Ang mukha ay seryoso. Mrs. Sofia, everything is almost done. Pero may isang maliit na problema. Dahil may mga ibang tao na nakatira rito bukod sa inyo, kailangan namin ng isang declaration of vacancy.
O kaya ay kailangang wala na sila rito sa araw ng turnover. Kung magmamatigas silang umalis, baka maantala ang pagpasok ng pera sa account nyo. Tumingin si Sofia sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang kanyang paningin ay kasing lamig ng asero. "Huwag kayong mag-alala," bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Pagdating ng araw na yon, sila mismo ang magmamadaling lumabas sa pintong yon. Sa kanyang isip, nagsimula na siyang magbilang. 14 na araw. 14 na araw na lang ng pagpapanggap at ang bawat barya na ninakaw nila sa kanya ay babalik ng may kasamang interes, ang interes ng kanilang kahihiyan. Ang bawat paghakbang ni Sofia sa loob ng condominium ay tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng mga bubog. 14 na araw. Iyon ang nakatatak sa kanyang isipan, isang countdown patungo sa kanyang muling pagsilang. Ngunit habang hinihintay ang pagpasok ng pera sa kanyang account, kailangan niyang maging isang anino. Isang magnanakaw na kumukuha ng sarili niyang pag-aari mula sa mga taong akala ay pag-aari na nila ang kanyang buong mundo. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Ang kanyang mga paboritong libro, ang mga mamahaling pabango na hindi pa nabubuksan, at ang mga sapatos na itinago niya sa ilalim ng mga lumang karton. Bawat umaga, bago pumasok sa trabaho, naglalabas siya ng isang malaking bag na tila puno ng mga basura o mga labada. "Ate, ano yang dala mo? Ang dami yata?" Tanong ni Rhea habang nakahiga sa sofa, kumakain ng sitsirya habang ang mga mumo ay nagkakalat sa mamahaling carpet. "Mga lumang damit lang, Rhea. Ipamimigay ko sa charity. Masyado nang masikip ang cabinet, hindi na kasya ang mga bago ninyong gamit." Mahinahong sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Sige. Isama mo na rin yung ilang damit ko dyan na luma na. Gusto ko ng bago, yung nakita ko sa mall kahapon." Utos ni Rhea nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumango si Sofia. Sa loob ng bag na yon, nakatago ang kanyang mga designer bags na binalot sa mga lumang basahan. Inilalagak niya ang mga ito sa isang maliit na self-storage unit na inarkila niya malapit sa kanyang opisina. Bawat gamit na nailalabas niya ay tila isang pabigat na natatanggal sa kanyang dibdib. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang walk-in closet. Ang dating puno at makulay na lagayan ng kanyang mga pangarap ay unti-unti nang nagiging bakante. Ngunit upang hindi mahalata ni Paulo, maingat niyang iniaayos ang mga natitirang damit, mga lumang t-shirt, mga kupas na pantalon, upang magmukhang puno pa rin ang mga hanger. Isang gabi, pumasok si Paulo sa silid habang hawak ni Sofia ang isang maliit na kahon ng mga alahas na itinago niya sa loob ng isang medyas. "Anong ginagawa mo, Sofia? Bakit gising ka pa?" tanong ni Paulo. Ang boses ay puno ng paghihinala. Nanlamig ang mga kamay ni Sofia, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang medyas. "Naghahanap lang ako ng hikaw, Paulo. May mahalagang meeting ako bukas. Akala ko naiwan ko rito." Lumapit si Paulo. Tiningnan ang halos bakante ng alahasang kahon. "Bakit parang kumakaunti ang gamit mo rito? Nasaan na yung mga gintong binili mo noon?" "Ibinenta ko na, Paulo. Kailangan nating pambayad sa kuryente at sa mga hiling ni Mama. 'Di ba? Sabi mo obligasyon ko ang tumulong." Sagot ni Sofia, isang matalim na katotohanan na binalot sa payapang tono. Natigilan si Paulo. Ang kanyang pagiging makasarili ang naging pinakamabisang tabing para kay Sofia. "Mabuti naman at naiintindihan mo na. Sige, matulog ka na. Huwag kang masyadong maingay. Baka magising si Mama." Nang talikuran siya ni Paulo, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sophie. Ang kawalan ng pakialam ni Paulo sa kanyang mga sakripisyo ang mismong sandata na gagamitin niya laban dito. Hindi man lang napansin ng kanyang asawa na ang bawat mahalagang piraso ng kanilang buhay
ay unti-unti nang naglalaho. Dumating ang ika-10 araw. Nakatanggap si Sofia ng isang tahimik na notification sa kanyang cellphone habang nasa loob siya ng banyo. Ang tunog ng pag-vibrate ng telepono ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Bank notice. Your account has been credited with the amount of 15 milyong piso. Nabitawan ni Sofia ang kanyang toothbrush. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa screen. Ang halagang iyon, ang kabayaran sa kanyang mga luha, sa kanyang pagtitiis, at sa kanyang nilapastangang tahanan ay naroon na. Hawak na niya ang susi sa kanyang bagong buhay. Lumabas siya ng banyo. Pilit na pinapakalma ang kanyang mukha. Ngunit pagdating niya sa sala, nakatayo si Paulo sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang supplementary credit card. Ang mukha nito ay madilim. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay bakas na sa galit. Sofia, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Paulo. Bakit declined ang card ko sa dealership? Sinubukan kong i-down payment yung bagong SUV na gusto ni Mama, pero hindi gumagana. Pinahiya mo ako sa harap ng mga ahente. Lumapit si Aling Carmen at Rhea, ang mga mukha ay puno ng pagkondena. Oo nga, Sofia, ang sabi ni Paulo, bibilhan mo kami ng sasakyan para hindi na kami nahihirapan mag-commute. Bakit mo pinutol ang card? Tiningnan sila ni Sofia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi niya naramdaman ang hiya. Ang naramdaman niya ay isang malakas at nakakalasing na kapangyarihan. Mag-usap tayo, Paulo, mahinang sabi ni Sofia. Sa opisina, ngayon din. Anong mag-uusap? Ibigay mo sa akin ang bagong card. Ngayon din. Bulyaw ni Paulo habang sinusundan si Sofia sa loob ng silid. Pumasok sila sa opisina at bago pa makapagsalita si Paulo, iniabot ni Sofia sa kanya ang isang puting sobre. Hindi ito ang bagong credit card. Hindi rin ito pera. Ano to? Tanong ni Paulo habang binubuksan ang sobre. Ang iyong huling pagkakataon na maging tao, Paulo. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Nanginginig ang mga daliri ni Paulo habang binubuklat ang puting sobre. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng puot dahil sa napuputol na credit card ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na kalituhan. Sa loob ng sobre ay hindi ang kulay asul na card na kanyang inaasahan, kundi ilang pahina ng makapal na papel na may mga selyo ng abogado. Petition for annulment? Anong kalokohan ito, Sofia? Ang boses ni Paulo ay gumaralgal. Tila hindi mapaniwalaan ang mga salitang nababasa ng kanyang mga mata. Nakatayo si Sofia sa harap ng kanyang bintana, nakatalikod sa asawa. Ang liwanag ng mga ilaw sa labas ng gusali ay bumabalot sa kanyang anyo, na tila isang aninong hindi na maaabot ni Paulo. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay payapa. Isang kapayapaang nanggagaling sa isang taong wala ng balak lumaban dahil tapos na ang digmaan. Hindi iyan kalokohan, Paulo. Iyan ang katotohanan na matagal ko nang dapat hinarap. Tapos na tayo. Mahinahong sagot ni Sofia. Marahas na pumasok sa silid si Aling Carmen at Rhea. Hindi na nila hinintay ang permiso. Ang bawat hakbang nila sa loob ng opisina ay tila isang paglapastangan sa huling santuwaryo ni Sofia. Anong tapos? Sofia, huwag kang maging irresponsable. Bulyaw ni Aling Carmen habang dinuduro si Sofia. Dahil lang ba sa card? Masyado kang mapagtanim ng galit, ang asawa. Dapat marunong magpatawad. Isipin mo ang sasabihin ng mga kamag-anak natin. Ang hiya mo naman. Babae ka pa naman. Humarap si Sofia sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hiya ko? Matagal ko nang ibinaon ang hiya ko sa basurahan, kasama ng orasan ni Papa na itinapon nyo. Ang tanging natira sa akin ngayon ay ang pagkatao ko na pilit nyo ring inuubos. Lumapit si Paulo kay Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang galit ay naging isang huwad na pagmamalasakit. Ang huling barahan ng isang bihasang manipulator. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sofia na tila ba ang init ng kanyang balat ay sapat na para burahin
ang lahat ng pambabastos na ginawa niya. Hon, makinig ka. Alam kong napagod ka lang. Masyado lang naging mabilis ang mga pangyayari. Bulong ni Paulo, ang boses ay malambing, ngunit nakakasuka. Sige, ganito na lang. Pirmahan mo na ang paglilipat ng kondo na ito sa pangalan ni Mama. Para naman mapatunayan mo sa kanila na mahal mo ako at ang pamilya ko. Bilang kapalit. Sige, magkakaanak na tayo. Di ba yun ang pangarap mo? Bibigyan kita ng pamilya, ng anak, na magdadala ng pangalan ko. Basta ibigay mo lang ang seguridad na hinihingi ni Mama. Napatitig si Sofia kay Paulo. Ang alok na magkaanak, ang bagay na dati pinakaasam niya, ay tila naging isang malansang pain sa isang bitag. Ang tingin ni Paulo sa kanya ay hindi tingin sa isang asawa, kundi tingin sa isang transaksyon. Gagamitin nito ang kanyang sinapupunan para lamang makuha ang kanyang ari-arian. Dahan-dahang binawi ni Sofia ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang panulat sa ibabaw ng mesa. Sa harap ng mga nanunuring mata ni Aling Carmen at ang mapang-uyam na tingin ni Rhea, mabilis na lumagda si Sofia sa huling pahina ng dokumento. Ayan, sabi ni Sofia habang inilalapag ang panulat. Pirmado na. Agad na kinuha ni Rhea ang papel. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho nang makita ang nilalaman. Teka, hindi ito deed of sale. Petition for legal separation ito at ano to? Isang quit claim? Pirmado ko na ang lahat ng kailangan nyo para malaman na wala na akong obligasyon sa inyo. Wika ni Sofia habang kinukuha ang kanyang maliit na bag. Paulo, ibinigay ko na ang lahat ng hinihingi mo bilang asawa. Ngayon, oras na para ibigay mo naman ang hinihingi ko. At ano yon? Singhal ni Paulo, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Ang kalayaan ko, sagot ni Sofia. Naglakad si Sofia patungo sa pinto. Hindi siya lumingon. Naririnig niya ang mga mura ni Aling Carmen at ang pag-aalboroto ni Rhea sa loob ng silid. Ang boses ni Paulo ay humahabol sa kanya, puno ng mga banta at sumpa. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Bahay ko ito. Mananatili kami rito at wala kang magagawa. Sigaw ni Paulo mula sa pasilyo. Tumigil si Sofia sa tapat ng main door. Hinawakan niya ang doorknob na siya mismo ang bumili. Tumingin siya sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong kondo. Tama ka, Paulo. Magpakasaya kayo ngayong gabi. Bulong ni Sofia. Ang boses ay puno ng isang lihim na pangitain. Damhin niyo ang lambot ng kama at ang lamig ng aircon. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, malalaman niyo kung gaano kabilis mawala ang lahat sa isang taong marunong lang tumanggap, ngunit hindi marunong rumespeto. Binuksan ni Sofia ang pinto at lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hindi marahas, ngunit tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata. Sa labas, ang hangin sa hallway ay amoy kalayaan. Wala siyang dala kundi ang kanyang dangal at ang katotohanang sa loob ng ilang oras, ang mga taong naiwan sa loob ay magigising sa isang bangungot na hindi nila mapagtatakpan ng anumang salita. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kondominium ay tila nagbibigay ng basbas sa isang bagong simula para sa pamilya ni Paulo. Ang amoy ng sinangag na punong-puno ng bawang at ang halimuyak ng piniritong longganisa ay bumabalot sa buong unit. Sa gitna ng hapagkainan, si Aling Carmen ay nakaupo sa dulo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Tila isang reyna na sa wakas ay nakaupo na sa kanyang trono. Sabi ko sa inyo, konting tiis lang at bibigay rin ang babaeng yon, wika ni Aling Carmen habang humihigop ng mainit na kape mula sa paboritong tasa ni Sofia. Akala niya siguro ay matatakot tayo sa mga papeles niya. Ngayong wala na siya, mas maluwag na tayong makakagalaw rito. Tumawa si Rhea habang nilalagyan ng jam ang kanyang tinapay. Kaya nga ma, at yung mga gamit niya na naiwan sa closet, akin na. Yung mga designer shoes niya ha,
Mukhang kasya naman sa'kin. Si Paulo naman ay tahimik na kumakain, bagamat may kaunting bigat sa kanyang dibdib dahil sa hindi pa rin ma-access na card, kampante siya na babalik din si Sofia. Para sa kanya, ang asawa niya ay mahina. Isang babaeng hindi mabubuhay nang wala siya, isang babaeng laging susuko sa harap ng kanyang pamilya. Ngunit ang katahimikan ng kanilang marangyang almusal ay binasag ng isang serye ng marahas na pagpindot sa doorbell. Hindi ito ang mahinhin na pagpindot ni Sofia. Ito ay isang tunog na naguutos, isang tunog na nagpapabilis ng tibok ng puso. Sino ba yan? Ang aga-aga? Nanggugulo. Iritableng sabi ni Paulo habang tumatayo. Baka si Sofia na yan. Nakalimutan ng susi. Tignan mo ma, hindi rin nakatiis. Ngunit nang buksan ni Paulo ang pinto, hindi ang maputlang mukha ni Sofia ang bumati sa kanya. Nakatayo sa labas ang 4 na lalaking nakauniporme ng asul, ang mga security guard ng gusali. Kasama nila ang 2 lalaking nakabarong at isang seryosong Hapones na may hawak na attaché case. Sa likod nila, makikita ang ilang mga kapitbahay na nagsisihabaan ng leeg, puno ng kuryosidad. Good morning, sir. Kami po ang management ng building, kasama ang legal counsel ng bagong may-ari ng unit na ito. Seryosong bungad ng chief security, nanigas si Paulo. Ang kanyang kamay na nakahawak sa pinto ay naging manhid. Bagong may-ari? Anong pinagsasabi nyo? Bahay ko ito. Lumapit ang lalaking nakabarong at naglabas ng isang makapal na folder. Inilatag niya ang isang dokumento sa harap ni Paulo, isang land title na may nakatatak na pulang selyo ng gobyerno at isang deed of absolute sale na pirmado ni Sofia at ng bagong mamimili. Ang unit na ito ay naibenta na kahapon. Ang lahat ng kabayaran ay pumasok na sa account ni Mrs. Sofia. Ayon sa record, siya ang kaisa-isang legal owner ng property na ito bago ang benta. Paliwanag ng abogado, ang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng asero. Hindi maari. Asawa ko siya. Wala siyang karapatang ibenta ito nang wala ang pirma ko. Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Sir, base sa marriage settlement ninyo at sa petsa ng pagbili ng unit, ito ay maituturing na exclusive property ng asawa nyo. At may hawak kaming pirmadong waiver of rights mula sa inyo sa mga naunang dokumento. Tugon ng abogado. Nagkagulo sa loob ng bahay. Patakbong lumapit si Aling Carmen at Rhea. Ang piraso ng longganisa sa bibig ni Aling Carmen ay nahulog. Dumumi sa puting carpet na dati pilit niyang inaangkin. Anong nangyayari? Paulo, paalisin mo sila. Mga bastos kayo. Kumakain kami. Bulyaw ni Aling Carmen, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Ma'am, kailangan niyo na pong mag-empake. Sabi ng chief security, ang kanyang tono ay hindi na nagtatanong. Ito ay isang utos. Binigyan kami ng instruction ng bagong may-ari na kailangang bakante ang unit bago magtanghali. Kung hindi po kayo lalabas ng kusa, mapipilitan kaming gamitan kayo ng puwersa at tumawag ng pulis para sa illegal trespassing. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Paulo. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling gamit na akala niya ay sa kanya, sa mga dingding na pinangarap niyang ariin. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Ang hiya na pilit niyang ipinapataw kay Sofia ay bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Nakikita niya ang mga kapitbahay na nagbubulungan, ang mga gwardiyang nakatingin sa kanya ng may halong awa at pandidiri. Nasaan si Sofia? Nasaan ang babaeng yon? Hiyaw ni Paulo. Ang kanyang muka ay naging kulay ube sa galit at kahihiyan. Ang client namin ay wala na sa bansa, Mr. Paulo. At ipinapaabot niya na ang lahat ng mga gamit na hindi niyo madadala sa loob ng 2 oras ay ituturing ng basura at itatapon sa dump site. Dagdag ng abogado habang tinitingnan ng kanyang relo. 2 oras? Hindi kasya ang 2 oras para sa mga gamit namin.
Iyak ni Rhea ang kanyang bangbang, Mong Taygia ay tumama sa pader habang nagpapagpag ng kamay sa taranta. Nagsisimula na ang oras niyo, sir, huling sabi ng abogado bago tumalikod. Ang tahimik at marangyang kondo ay napalitan ng isang eksena ng kaguluhan. Ang pamilyang akala ay hari at reyna ay nagkukumahog ngayon na isilid ang kanilang mga buhay sa loob ng mga itim na plastik na bag. Wala ng seremonyas, wala ng dignidad. Tanging ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang malalamig na titig ng mga awtoridad ang natira. Si Sofia ay wala na roon, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na bumabalot sa bawat sulok. Pinapanood ang kanilang pagbagsak. Ang bawat patak ng pawis sa noon ni Paulo ay hindi lamang dahil sa init ng nagbabagang katanghalian, kundi dahil sa malapot na kahihiyang dumidikit sa kanyang balat. Ang condominium na dati itinuturing niyang kaharian ay naging isang piitan ng kahihiyan. Sa loob ng 2 oras, ang kanyang buong pagkatao, ang kayabangang binuo niya sa harap ng kanyang pamilya, ay gumuho ng mas mabilis pa sa pagbagsak ng isang bahay na gawa sa baraha. Dalian niyo! Bakit ba ang babagal niyo? Hiyaw ni Paulo kay Rhea at Aling Carmen. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang haring naguutos, kundi isang lalaking desperado at takot. Si Rhea ay nagkukumahog na isilid ang kanyang mga damit sa loob ng malalaking itim na plastic na bag. Ang mga mamahaling gown na ninakaw niya mula sa closet ni Sofia ay padaskol niyang isinisiksik, dahilan upang ang mga tahi ng tela ay magsimulang mapunit. Ang kanyang Mong Taygia, nail extensions na kulay rosas ay isa-isang nababali habang pilit niyang isinasara ang mga bagahe. Ngunit wala siyang panahon para umiyak sa sakit. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Kasalanan mo ito, Paulo. Sigaw ni Aling Carmen habang hinihila ang kanyang mga lumang duster mula sa drawer. Sabi mo, kontrolado mo ang asawa mo. Sabi mo, mahina ang loob ni Sofia. Ngayon, nasaan tayo? Pinalalayas tayo na parang mga aso sa kalsada. Ako pa ang may kasalanan. Balik na hiyaw ni Paulo. Sino ba ang hindi nakontento sa guest room? Sino ba ang nag-utos na itapon ang mga gamit niya? Kayo ang nagtulak sa kanya sa pader. At ngayon, tayong lahat ang nadaganan. Ang kanilang pagtatalo ay tila isang maruming palabas para sa mga gwardyang nakatayo sa bawat sulok ng unit. Ang mga lalaking ito, na dati tinatratong parang katulong ni Aling Carmen, ay nakatingin na ngayon sa kanila ng may halong panghahamak. Ang bawat kilos ng pamilya ni Paulo ay binabantayan. Tinitiyak na wala silang nananakaw na anumang gamit na bahagi ng inventory ng kondo, mula sa TV, ref, hanggang sa huling piraso ng kubyertos na pilak. Sir, 10 minuto na lang. Paalala ng Chief Security. Ang kanyang boses ay walang bakas ng paggalang. Teka lang, hindi pa namin mahanap ang susi ng kotse. Hiyaw ni Paulo habang hinahalungkat ang mga kalat sa sahig. Sir, ang sasakyan po sa parking lot ay kasama sa nakuha ng bagong may-ari bilang bahay ng settlement para sa mga nasirang kagamitan sa loob ng unit. Malamig na paliwanag ng abogado. Nanlamig ang buong pagkatao ni Paulo. Ang sasakyang tanging karangyaan na natitira sa kanya ay wala na rin. Nang sumapit ang takdang oras, sapilitan silang inilabas sa unit. Ang pinto na dati simbolo ng kanilang tagumpay ay tuluyan ng isinara at nilagyan ng bagong digital lock ng mga tauhan ng may-ari. Ang paglalakad nila sa pasilyo patungo sa elevator ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Paulo. Nakatayo sa kani-kanilang mga pinto ang mga kapitbahay, mga taong dati kinukwentuhan ni Paulo tungkol sa kanyang negosyo at yaman. Ngayon, nakikita nila ang pamilya ni Paulo na may bitbit na mga itim na plastic na bag. Ang mga damit ay gusot-gusot at ang mukha ni Aling Carmen ay punong-puno ng tuyong luha at uling mula sa kusina. Ang amoy ng mamahaling air freshener sa lobby
ay tila nanunuya sa masangsang na amoy ng pawis at basura na dala nila. Nang makarating sila sa tapat ng sala ng gusali, itinambak ng mga gwardiya ang kanilang mga plastik na bag sa gilid ng kalsada. "Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Tatawag ako ng media. Isusumbong ko kayo." Hiyaw ni Rhea habang pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang buhok upang hindi makilala ng mga dumaraang tao. Ngunit walang nakikinig. Ang mga marangyang sasakyan ay patuloy sa pagdaan, binubugahan sila ng usok at alikabok. Ang sikat ng araw ay tila lalong tumitindi. Inilalantad ang bawat dumi at bawat butas sa kanilang mga suot. Si Paulo ay nakatayo sa gitna ng bangketa, hawak ang huling plastik na bag na naglalaman ng kanyang mga sapatos. Tumingin siya sa itaas, sa bintana, ngunit na nasa ika-20 palapag. Doon niya na-realize na ang lahat ng kanyang kayabangan ay binuo sa ibabaw ng sakripisyo ng isang babaeng hindi niya kailanman nirespeto. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang hiya na maihaharap sa mundo. Sila ay mga pulubi na ngayon sa gitna ng syudad na dati akala nila ay kanila ng pag-aari. Ang semento sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang kawali na dahan-dahang nagluluto sa kanilang huling natitirang dangal. Ang sikat ng araw sa tanghaling tapat ay walang awa. Itinutok ang init nito sa 3 taong nakatayo sa gilid ng kalsada, napapaligiran ng mga itim na plastik na bag na tila mga tumpok ng basura. Ang bawat dumadaang sasakyan ay nagiiwan ng usok at alikabok na dumidikit sa kanilang pawisang balat. "Paulo, gawin mo ang paraan. Hindi ko na kaya rito, nahihilo na ako." Ang boses ni Aling Carmen ay paus na at puno ng pagmamakaawa. Ang kanyang duster na dati malinis ay punong-puno na ng mantsa at ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng ibon sa gulo. Mabilis na pinindot ni Paulo ang kanyang cellphone, ngunit tanging itim na screen ang sumalubong sa kanya. "Lowbat na ako, ma. At kahit may battery pa ito, wala na tayong laman sa GrabPay. Hindi pambayad sa taxi. Wala ako." "Anong wala? Paulo, paano tayo uuwi sa probisya?" Iyak ni Rhea habang pilit na isinasakay sa kanyang balikat ang isang mabigat na bag. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng manipis na sandals ay nagsisimula ng magpaltos dahil sa init ng semento. "Hindi tayo pwedeng mag-commute ng ganito. Nakikita tayo ng mga tao. Nakakahiya." "Hiya? Ngayon mo pa iniisip ang hiya, Rhea?" Singhal ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Wala na tayong pagpipilian. Kailangan nating mag-jeepney hanggang sa terminal ng bus." Ang salitang jeepney ay tila isang sumpa sa pandinig ni Rhea at Aling Carmen. Sila na sanay na sa hatid sundo ng sasakyang binabayaran ni Sofia. Sila na akala ay permanenteng residente na ng Makati, ay kailangang makipagsiksikan sa mainit at maalikabok na pampublikong sasakyan kasama ang kanilang mga basurang bag. Nang tumigil ang isang punong-punong jeepney sa harap nila, ang mga tao sa loob ay napatingin sa kanila ng may halong pandidiri. Ang amoy ng kanilang pawis at ang itsura ng kanilang mga plastik na bag ay hindi kaaya-aya. "Kuya, bawal ang maraming bagahe rito. Masisikipan ang mga pasahero," sigaw ng driver. "Magbabayad kami para sa 2 tao na pwesto ng bagahe. Sige na, kuya." Pagmamakaawa ni Paulo habang pilit na isinisiksik ang mga itim na plastik sa ilalim ng upuan. Habang nagkakagulo sila sa pagsakay, isang puting luxury SUV ang dahan-dahang bumagal sa tapat ng kanilang kinaroroonan dahil sa trapiko. Ang salamin ng bintana sa likod ay unti-unting bumaba. Naniga si Paulo. Ang kanyang kamay na may hawak na plastik na bag ay tumigil sa ere. Sa loob ng malamig na sasakyan, nakaupo si Sofia. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Nakasuot siya ng isang malinis na puting blusa at isang itim na salamin sa mata. Hawak niya ang isang bote ng malamig na tubig
at ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng aircon ng sasakyan. Tumingin si Sofia sa kanila. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit. Hindi rin ito puno ng pang-uuyam. Ito ay isang tingin ng isang estrangherong tumitingin sa isang tumpok ng basura sa gilid ng daan. Walang pakialam, walang emosyon, at walang anumang koneksyon. Sofia! Sofia, tulungan mo kami! Maawa ka sa mama mo! Hiyaw ni Aling Carmen nang makita ang dating manugang. Pilit niyang inabot ang bintana ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga daliri ay tanging ang mainit na metal lang ng pinto ang nahawakan. Hindi kumurap si Sofia. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang tubig, ibinaling ang paningin sa kanyang cellphone at muling itinaas ang salamin ng bintana. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar. Iniwan sila sa gitna ng makapal na usok ng jeepney at ng nagtatawa ng mga pasahero. Walang hiyang babae yon. Pinalalayas tayo, tapos titingnan lang tayo ng ganyan. Pagmumura ni Rhea bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding inggit at nuknya. Tumahimik ka, Rhea, mahinang sabi ni Paulo. Napaupo siya sa gilid ng jeepney. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ang bawat pag-andar ng sasakyan ay tila isang hakbang palayo sa lahat ng pangarap na ninakaw niya. Ang amoy ng uling, ang ingay ng makina, at ang malapot na pawis ng mga katabi niya ang naging bagong realidad ni Paulo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng hiya. Hindi ang hiya sa harap ng ibang tao, kundi ang hiya sa sarili niya dahil sa pagkawala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Umalis ang jeepney, tinangay ang pamilyang dati mapagmataas patungo sa isang kinabukasan na kasing dilim ng mga plastic na bag na bitbit nila. 6 na buwan na ang lumipas mula nang huling sulyapan ni Sofia ang usok at alikabok ng Makati. Ngayon, ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib o sa takot sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang sikat ng araw na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ito ay may kasamang malamig na simoy ng hangin mula sa mga bundok ng Laguna kung saan pinili niyang magsimulang muli. Nakatayo si Sofia sa maliit na balkonahe ng kanyang bagong bahay. Isang bunggalo na payak, ngunit punong-puno ng mga halaman. Dito, walang amoy ng malansang bagoong na dumidikit sa kanyang buhok. Walang amoy ng pawis ng mga taong pilit na kumukuha ng kanyang lakas. Ang tanging nalalanghap niya ay ang bango ng sariwang lupa, ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita, at ang amoy ng bagong timplang kape na nasa kanyang kamay. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa ibabaw ng maliit na mesa kung saan nakalatag ang isang makapal na sobre. Ito ang huling liham mula sa kanyang abogado. Ang lahat ay tapos na. Ang annulment ay naaprubahan na. At ang lahat ng koneksyon niya sa pangalang Paulo ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi nakatatakot. Ito ay ang katahimikang hinanap niya sa loob ng maraming taon ng pagtitiis. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sofia, maawa ka naman. Kahit konti lang. Wala na kaming matirhan. Si Mama, may sakit at kailangan ng gamot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pamilya pa rin tayo, di ba? Kahit pautang lang, babayaran ko pag nakahanap na ako ng trabaho. Tinitigan ni Sofia ang mga salitang yon. Noong una, marahil ay guguho ang kanyang mundo sa awa. Marahil ay tatakbo siya para magligtas ng isang taong hindi naman siya pinahalagahan. Ngunit ngayon, wala siyang naramdamang kahit anong kurot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang hungkag na tunog ng isang tuyong dahon na nalaglag sa lupa. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim at payapang kawalan ng pakialam. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang daliri sa screen. Pinindot niya ang block button nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat digital na bakas ni Paulo ay naglaho, kasabay ng huling tupi ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon.
Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Sofia. Ipinihit niya ang kanyang paningin sa malawak na luntiang bukid sa harap ng kanyang bahay. Wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang hiya na dating nakakadena sa kanyang leeg ay pinalitan na ng isang matibay na hangganan na walang sinumang makakalampas nang walang pahintulot niya. Ang halimuyak na bumabalot sa kanya ngayon ay hindi lamang amoy ng kape o ng umaga. Ito ang amoy ng sarili niyang dangal. Ito ang amoy ng kalayaang binili niya sa halaga ng kanyang tapang. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, si Sofia ay hindi na boses sa dilim. Hindi na alipin sa sariling tahanan. Siya na ang may-ari ng kanyang oras, ng kanyang pera, at higit sa lahat, ng kanyang sariling kapayapaan. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay natapos na. Ang kwento ng kanyang paglaya ay nagsisimula pa lamang.